días, Antodos, Estudis, Doña Victorina. Kapitan, kalahati lamang ang takbo ng makina. Bakit hindi natin bilisan? Kung ating bibilisan, malalagos ang ating mga palayan. Hariman ay walang maayos na lawas sa lupain na ito. Ang lunas ay napakadali. Iwan ko ba kung bakit walang sino man nakaisip na gumawa ng ilog na gawa sa kanal at sirhan ang dating ilog kasi. Ngunit, Ginong Simon. Kailangan dun kastudyo, pagkat ang gagawa ay ang mga bilanggo. Ngunit walang sapat na bilanggo. Ngayon hayaan natin ang mamamayan na magtrabaho, bata man o matanda. Ngunit kaguluhan lamang ang may dudulot niyan. Kaguluhan? Oh, Basilio. Oh, Kapitan. Kumusta naman ang binubuo niyong Akademya ng Wikang Kastila? Mabuti naman po, Kapitan. Nakahanda na po ang mga guro at mga paaralang gagamitin. Mukhang hindi matutuloy iyan. Kasi di ba, tutol si Padre sa baila. Ngunit, niregaluhan na namin ng 2 kabayo, kastanyo ang hiniran, at nangako siyang tutulungan niya kami. Ngunit, saan naman kayo kukuha ng pundo? Mag-aambag ang bawat isa sa amin at ang kagamitan ay ibibigay namin sa mayamang si Makaraig. Mabuti naman kung ganun. Sana maging matagumpay ang mga plano. Oh, paano? Mauna na ako sa taas kasi may kailangan pa akong gawin. Sige po. Tila nagkakatuwaan kayo dyan. Pwede ba akong sumali? Ayos lang, Senior Simon. Kagagalak pa namin. Bueno, baka gusto niyo kung saluang inom ng serbesa sa loob. Tayo'y uminom. Maraming salamat, Ginoo. Ngunit, hindi kami umiinom ng alak. Hindi umiinom? Sabi nga ni Padre Camora, masama daw ang puro tubig ang iniinom. Kapatid mo rin kay Padre Camora na kung tubig na ang iniinom niya kaysa sa alak, as ikabubuti pa ng lahat. Alam naman nating lahat na ang tubig ang pumapatay sa apoy. Ganun ba? Kailan naman mangyayari ang kababalaghang ito? Ito ay hindi kababalaghan, Senyor. Ito ay batas ng kalikasan. Bueno, Bartol naman. Parang napakatapang mong sumugod kay Senior Simon. Halos kinakatakutan ko. Parang namumukhang taong iyo. Siya ang kayong mangging kardinal, matalik na kaibigan ni Kapitan General. Ganun ba? Mawalang galang na po ako. Ngunit, nalalaman mo ba kung saan bandang lawa nakatay si Ginoong Ibarra? Ibarra o Ibarra nga ba yun? Ibarra? Crisostomo Ibarra? Siya nga ba? Ngunit, nasaan na nga ba si Crisostomo Ibarra? Kawal. Vamos, rápido, apure ang dalawang iyan! May naisip akong paraan, Ginoong Ibarra. Ano yun? Magpalit tayo ng damit. Sige. At ngayon, 13 taon na ang nakakalipas na mangyaring iyon. Ngunit, Kapitan, ang kanyang bangkay ay Kasama sa bibing ng kanyang ama? Iba't isa rin sa filibustero? yan ang tinatawag na murang paglilibing. Tama nga ba, Padre Camora? Sadyang hindi magkakaroon ng marangal na libingan ng mga iyan. Mga filibustero na katulad nila. Mo anak, sa susunod na karaon mo ay maaari ka na magsuot ng garang. Talaga po, Itay? Lunesporo, mabuti at nandito ka. Magandang gabi, Padre. Anong maaaring pag-ibig sa iyo? Kung bayan ng buwis, 200 piso. Ano mo ba magbabayad ako ng renta sa sarili kong lupa? Ngunit nagkamali ka ng pagbayad ng buwis noong nakaraan 13 taon.
Tatapusan ko ang mga pulubi para maiwasan nila ang pamimiwisyo. Ayaw ko magbayad. Mapipilit ba nila ako? Ngunit ito'y naiiba dahil sa iyong pagpapabaya. Ibig lang sabihin nito ay wala kang karapatan sa iyong sariling lupa. Ay, napakaliit na halaga lang yan. Ngayon 2 piso na. Abay, napakalaki naman yan. Ano pa ito? Hindi, sa korporasyon. Lalaban ako! Itay! Ulihin ang isang lalaking iyan at gawin niyong isang kawan. Oh, maaari ko po bang kayong tulungan? Ang ginagawa mo sa gubat na ito? At kung inyong magugunita, ang nakaraang 13 taon, dito rin sa mismong puok na ito, muli tayong nagkilala. At hindi ako nakakamali. Ikaw yung taong nagbigay sa akin ng pakikiraman. At sino ako sa tingin mo? Isang napakalaking lihim ang iyong nalaman. Isang lihim na maaari mo ikapahamak. Hindi mo ba naisip yun? Sa iyong nalaman, maaari kang masawi sa aking kamay. Totoong naparito ako 13 taon na ang nakakaraan upang dakilain ang aking nag-iisang kaibigan na nilaan ang kanyang buhay. Upang ipaglaban ang mga Pilipino laban sa mga aapi. At ngayon ako'y nagbalik upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. At hindi ko lubusang maisip na ang lasong iniwan ay lubusan ng kumalat sa lipunan. Kabataan, walang ibang ginawa kundi sumunod, magpaalipin at hindi pinapakinggan. Ngunit nagkakamali ka, Ginoong Simon. Kung hindi nag-aaral ang mga kabataan ng wikang Kastila, di tayo paparinggan ng pamahalaan. Ang wikang ito ay tuluyan mabubuklod sa mga Pilipino. Isang pagkakamali, kailanman ay hindi magiging wikang pangbansa. Aanhin natin ang wikang ito. Itatago lamang nito ang ating karapatan at tunay na pagkatao. At ano? Anong mapapala mo kapag ikaw ay nakapagtapos? Makikita mo bang malaya ang iyong bayan? Hahayaan mo bang mabulok ang iyong ina, kapatid sa ilalim ng lupa? Ano bang gusto mong gawin ko? Isa lamang akong hamak na estudyante. Gusto mo bang hukayin ko ang bangkay ng aking ina at iharap sa hukuman at magbintang ng sino-sino mang Kastila? Ngayon, nalaman mo ang isang lihim na kung mabubunyag ay kakasawi ko. Gobernador General, ang namumuno sa kanila ay isang mga binatang. Kritikal ang pananalig at isa na yan, ang estudyante ni Padre Fernandez. Ikaw. Si Isagani ay isang mabuting estudyante. Ano sa tingin mo, Simon? Alalahanin niyo po, General, ng wika ay isang makapangyarihang sandata. Pobres estudiantes. Sadyang wala na talagang modo ang mga kabataan ngayon. Paumanhin, Ginoo, di ba't kayo ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang pagtatag ng Akademya ng Kastila? Ako nga, kaya dapat niyo kong pasalamatan. Anong pasalamatan? Balak niyo bang dagdagan ang 40 wika sa ating bansa? Lalong hindi tayo magkakaintindihan yan. Ngunit, Ginoo, sa paglaganap ng wikang Kastila, mas lalo tayo mapakalapit sa pamahalaan. Dahil sa ginawa mong ito, mauudlot ang pag-unlad ng Pilipinas ng 100 taon. Isang malaking kamalian. Ano ang balak niyong gawin? Patayin ang inyong katauhan at ipaubaya ang inyong mga utak sa maling pag-iisip? Lalo lang kayong magiging pilay at pipi. Ano ang ibig niyong sabihin, Ginoo? Ang wika ay salamin ng kaluluwa. Kapag inalis yan, mawawala ang katarungan at pwedeng mamatay ang bansa. Kung ganyan ang inyong pag-iisip, habang buhay kayong nakagapos sa kapangyarihan ng Espanya na walang kalayaan. Paniniwala, ngunit sa pamamagitan lamang
sa walang buhay, hindi niyo kami mapipigilan. Bubuhayin namin ang aming mga bala. Kami ang nasa panig na batas. Kami nasa kasatuloy. Ginang Simon, Kumusta na si Kapitan Tiago? mahina na ang kanyang puso. Wala na rin ganang kumain. Tuluyan nang kumakalat ang lason sa kanyang katawan. Ano bang pakay mo, Ginang Simon? Naparito ako para sa dalawang bagay. Ang kamatayan mo o ang kinabukasan mo. Sa panig ng umaapi o sa panig ng buong bayan. Sa panig ng umapi o sa panig ng umapi. Yan ang ritual. Pasya ka, kailangan mo ng magdesisyon. Sa loob lamang ng isang oras, magsisimula na ang himagsikan. Wala nang universidad, wala nang mag-aaral, wala nang maghihirap. Ngunit ang paghihimagsik ay pagtitiwakal. Ngunit ang paghihimagsik ay ang tanging pag-asa. Ngunit sa katarungan lamang ang pag-asa at ang katarungan lamang ang siyang walang kamatayan. Ang pananalig sa katarungan at ang salitang pag-ibig sa bayan ay magkakaroon ng pagbabago. Nawawalan ka na ng prinsipyo at pansariling katauhan. Nakikita kong hindi ka na isang Pilipino, kundi isang musabos ng Espanya. Yan ay walang katotohanan. Sige, alang-alang sa alaala ni Elias, pamunuan mo ang buko at salakayin niyo ang Santa Clara at kunin mo ang isang taong ikaw lang ang nakakakilala. Bukod kay Kapitan Tiago, si Maria Clara. Uli na kayo doon, Simon, sapagkat si Maria ay patay. Patay? Paano nangyari ito? Hindi. Matay siya ng ugali natin. Naparoon ako sa kumbento upang makibalita. Kung sabihin sa akin ng lahat, pagbalik ko, mayroong lihan. At ito rin ang dahilan kung ba't nagwala si Kapitan. Hindi pa patay si Maria Clara. Ililigtas ko siya. Ililigtas ko si Maria Clara. Ililigtas ko siya ngayon. Don Simon, uminahon kayo. Wala na tayong magagawa kundi tanggapin ang katotohanan. Namatay siya nang hindi man lang alam na ako'y nagbalik. Namatay siya nang hindi man lang alam na ako'y buhay. Crisostomo Ibarra. Ako nga. 13 taon na akong nabuhay malayo sa bayan. 13 taong naghihintay at nag-aalala. At nagbabakas sakaling maituwid ang iyong kamalian. Pinilit mong ipakasal si Maria Clara sa mga dayuhan. Wala kang karapatang diktahan ang kanyang buhay. Ang anak ko ay patay na. Hindi mo anak si Maria Clara. Anong ibig mong sabihin? Anak siya ni Padre Damaso. Oh, Ginoong Simon, mabuti naman at nakarating kayo. Halika't samahan niyo kami sa hapagkainan. Salamat sa inyong mainit na pag-anyaya, Doña Victorina. Ngunit ako hindi na magtatagal pa.
Ano? Hindi ako makakapayag na umalis ka. Halika't samahan mo kami. Nadala niyo ba ang regalo? Opo. Kung gayo'y maganda na kayo. Oh, Sagani, saan ka pupunta? Kailangan kong puntahan si Paulita. Kailangan ko siyang makausap. Sandali, huwag ka nang tumulong. Ngunit, baka ito na ang huli naming pag-uusap. Huwag ka nang pumunta roon. Makinig ka mabuti. May sasabog na dinimay ka anumang oras. Kaya utang na loob. Huwag ka nang tumulong. Ngunit, wala na siya bukas. Sagani! Kay ganda naman ng lamparang iyan. Maraming salamat, Ginoong Simon. Ngunit, sigurado ka bang hindi ka kakain kahit saglit lang? Maraming salamat sa inyong alok. Ngunit may mahalaga akong bagay na gagawin ngayon na hindi pwede ipagpaliban. Sige, mauna na ako. Salamat, Ginoong Simon. Huwag kayong magalala. Madali lang ayusin iyan. Oh, sandali. Ano ito? Mane Desel de Paris. Juan Crisostomo Ibarra. Ano ba kayo? Huwag kayong mabahala kasi hindi naman siguro totoo yan. Ito yung nanggaling sa isang taong matagal ng patay. Tutungang hindi ito biro. Ngunit ito'y sulat ni Crisostomo Ibarra. Hindi kaya gusto niya tayong patayin? Huwag niya lang alalahanin niyan. Ituloy ang kasiyahan. Pati rin. Pakita sa mitya ng lampa. Sige, saglit lang. Sagani? Ayan ang hudyat! Sugad! Pakita! Ano nangyari? Hindi natuloy ang pagsabog dahil inagaw ni Sagani ang lampara. Sige, ligtas mo ang iyong sarili. Bakit ako nabigo? Bakit ako pinaparusahan na ganito? Tapos na ang aking misyon. Senyor Simon! Diyos ko! Saan katawag ng doktor? Huwag na kayo mag-alala, Padre. Nangyari na ang nangyari. Gumagabi na. Nais ko sanang sabihin sa inyo ang aking lihim. Handa ako makinig, Senyor Simon. Handa kitang pakinggan, Senyor Simon. Totoo naman po ba may Diyos na gumagabay sa atin, hindi ba? Senyor Simon, at ang Diyos ang nagtinutulong sa atin kung wala tayong mapupuntahan. Padre, tulungan niyo po ako. Ayaw ko pong mamatay ng may kasamaan. Nais ko po sanang mamupisay sa inyo. Handa kitang pakinggan, Senyor Simon. Hinanap po ang lahat ng ito. Dahil galit na galit ako sa mundo noon. Bumalik ako para maghiganti sa mga taong umapi sa akin. Diyos ko, patawarin ka ng Panginoon. Anak, palagi mong tatandaan na ang buhay ay hindi puro masaya. Minsan, kailangan din natin makaranas ng sakit upang tayo ay matuto. Tandaan mo, walang madudulot na maganda ang paghiganti. Madudulot lang yan sa panibagong kasamaan. Hindi ko lang alam kung bakit ako ang pinaparusahan.
Hindi kanya pinaparusahan, anak. Yan lamang ang isang pagsubok na kailangan mong lagpasan. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi mo kaya. Naintindihan ng Diyos na ikaw ay naipit sa mundo ng puot at galit sa iyong puso. At bakit mo nagawa ang mga ganitong mga bagay? At palagi mong tatandaan na may lagi kang matutunan sa iyong buhay. At ang pangyayari, hinais ng Diyos na hindi isa katuparan dahil ito'y isang kamalian. Maraming salamat, Padre. Ngayon, mamamatay na akong mapayapa.